Yan, okay. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Sa abot ng ating social media platform na ito, ganoon din sa atin sa Eastern Samar, ang atong mga kabugtuan nida, maupay nga gabi, mga kasangkayan. So, ngayon ay tayo ay magbabahagi lamang ng maikling aral na nanggagaling sa Biblia. Kasi meron ditong tanong sa akin. Ang kanyang tanong ay saan nga ba mapupunta ang tao kapag namatay na? Talagang napaka gandang um, pag-usapan, pag-aralan ito sa pamamagitan ng Biblia kasi marami sa atin yung naniniwala na kapag ang tao ay namatay na ay pupunta siya sa ibang katawan. That's incarnation, reincarnation. At then, yung iba naman sa atin ay nagsasabing napupunta sa ibang lugar, sa ibang dimension, sa ibang planeta. At ang iba din sa atin ay nagsasabing kapag ang tao ay namatay na ay napupunta sa langit. Kaya marami sa atin ang bumabati sa ating mga mahal sa buhay na namatay na happy birthday Lolo in heaven, happy birthday Lola in heaven, happy birthday Nanay in heaven, kung ano pa man, happy birthday Kuya in heaven sa mga uh, kapatid na nating pumanaw. So ano nga ba ang totoong aral na nanggagaling sa Biblia? Um, Hayaan nating Biblia ang magbigay kasagutan sa ating mga katanungan upang magbigay din linaw kasi napaka-importanting malaman natin ito mga kapatid dahil ito ang aral na ito ay isang merong napakalaking deception o panluloko ng kaaway. Ang sabi sa awit 146 verse 4, ang hininga niya ay pumapanaw, siya ay manunumbalik sa kanyang pagkalupa, sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. So ayon sa ating binasa, kapag ang tao daw ay namatay, ang hininga natin, ang espiritu natin ay babalik sa Panginoon, babalik sa Diyos, at ang katawan natin ay babalik sa alikabok, babalik sa lupa. So sa araw ding yaon, ang kanyang pag-iisip ay mawawala. So hindi na siya makakapagsalita, hindi na siya makakalakad, hindi na siya makakahawak kapag siya ay namatay na. At ang sabi sa awit 115 verse 17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang nabababa sa katahimikan. So wala na pong magagawa mga kapatid once ang tao ay mamatay na. At kung meron man tayong nakita, meron man nagsabi sa atin na nandito, nandyan yung kapatid nating namatay na, ay malamang hindi po yun sila. Hindi po yun siya, yung kapatid nating namatay na. Dahil kung babasahin natin sa 2 Corinto verse 11 and 14, ang sabi, at hindi naman iyan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagpakunwaring anghel ng Diyos ng kaliwanagan. So, dito mga kapatid ay nagkakaroon ng isang malaking pandaraya, isang malaking panloloko ang kaaway upang tayo ay linlangin, upang tayo ay dalhin sa maling doktrina, or minsan upang tayo ay takutin, upang tayo ay mahiwalay sa ating Diyos. So nagagawa rin ni Satanas na mag-impersonate, gayahin yung mga taong namatay na, gayahin yung itsura, gayahin yung boses, para linlangin tayo, para lokohin tayo, para takutin tayo, para ihiwalay tayo sa totoong doktrina na nanggagaling sa Diyos. Ayon sa Job 7 verse 9, kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumaba sa Sheol or sa kamatayan ay hindi naaahon pa. So dito, straight to the point, yung sagot ng Biblia mga kapatid. Once ang tao ay mamatay, hindi na po siya aahon pa. Hindi na po siya babalik pa. Hindi na po siya magpaparamdam sa atin. Or hindi po siya mapupunta sa ibang lugar. Nandun lamang po siya sa kanyang libingan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. At lalong-lalong hindi po siya
mapupunta sa langit. Hindi po tayo mapupunta sa langit kapag tayo ay namatay. Nandun po tayo sa ating libingan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa Job 7 verse 10, siya ay hindi nababalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa niya ang kanyang dako. So, hindi na po babalik ang tao kapag namatay na. Hindi na natin makakausap, hindi na natin mahahawakan. At ang mga maling doktrina ay ipinaliwanag sa atin kung paano gumagawa ang kaaway sa atin upang tayo ay lokohin, linlangin, takutin. So, yun lamang mga kapatid ang aking naibahagi ngayon batay sa sagot ng Biblia. Maraming salamat.